power of the spoken word. Sabihin po natin, the power of the spoken word. The power of the spoken word. Again, kung may power, the power of the spoken word. The power of the spoken word. Ngayon po, ating magdadagdagan, sabihin po natin, the power of faith-filled words. The power of faith-filled words. Praise God. So yun po ang ating topic for today, the power of faith-filled words. Nakapangyarihan po ng salita na punong-puno ng pananampalataya. Kailangan po na bigkasin natin ang salita na tayo po ay positibo at nananampalataya. Sabi po ng Bible in Hebrews chapter 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. Kung wala pong pananampalataya, imposible po na manugod ang Panginoon. Kaya tingnan po natin ang mga ilang anak ng Diyos na nagpakita ng pananampalataya sa Panginoon. Hindi po sila natinag, ano ang nangyari, ano man ang kinaharap nilang pagsubok sa buhay. Sila po ay naging mga champion of faith. Sila po ay naging mga nagtagumpay sa kanilang larangan, nagtagumpay sa kanilang buhay, sapagkat sila po ay punong-puno ng pananampalataya sa Panginoon. Punong-puno ng pagtitiwala na ang pangako ng Diyos ay tunay na gagawin ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya po natin, basahin po natin ang banal na kasulatan. Meron po tayong ilang tauhan sa banal na kasulatan na pag-aaralan po natin ang kanila pong pananampalataya. Ang una po ay ang buhay ni Joshua and Caleb, or Joshua and Caleb. In the book of Numbers chapter 14, 6 to 9, the faith of Joshua and Caleb. Basahin po natin. In Joshua, the son of Nun, in Caleb, son of Jephunneh, who were among the scouts who had searched the land, rent their clothes, and they said to all the company of Israelites, the land through which we pass as scouts is an exceedingly good land. If the Lord delights in us, then He will bring us into this land and give it to us, a land flowing with milk and honey. Only do not rebel against the Lord, neither fear the people of the land, for they are bread for us. Their defense in the shadow of protection is removed from over them. But the Lord is with us. Fear them not. Number 2, the faith of David. Tuloy na po natin ang pagbasa. The faith of David. Sabi po natin, go. Then said David to Philistine, you come to me with a sword, a spear, and a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the lands of Israel, whom you have defiled. This day the Lord will deliver you into my hand, and I will smite you and cut off your head, and I will give the curse of the army of the Philistines this day to the birds of the air, in the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is God in Israel. And all this assembly shall know that the Lord saves not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. Basahin po natin ang kasaysayan naman ni Meshach, Shadrach at Abednego, or Shadrach, Meshach, and Abednego, in the book of Daniel chapter 3, verse 14 to 29. Basahin po natin sa Tagalog translation. Okay, go! Sino ba Nabucodonosor ay sumagot at nagsabi sa kanila, sinasadya nga ba ninyo, Jose, Meshach at Abednego, na kayo hindi maglingkod sa aking Diyos? Di ba sisambaba sa larawang ginto na aking itinayo? Kung kayo ay magsihanda sa panahon inyong marinig ang tunog ng korneta, ng plata, ng alpa, ng sambugo, ng salterio, ng gaita, at ang lahat ng sari-saring manugtong na magpatira pa at magsisamba sa larawan na aking ginawa, mabuti. Ngunit kung kayo hindi magsisamba, kayo iahagis sa oras din yun sa gitna ng mga bagis na ulo ng hininga, at sinong Diyos ang mamilikas sa inyo sa aking kamay. Si Shadrach, si Meshach at si Abednego
sa hari, O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay nito. Narito, ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay magpagliligtas sa amin sa mabangis na unong nagtiningan at iniligtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Ngunit, kung hindi, talagtasin mo, O Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyo, mga Diyos, ni magsisipaman sa larawang ginto na iyong itinayo. Magkagawin ng puspos ng kapusukan si Nabucodonosor at ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago laban kay Shadrach, kay Meshach at kay Abednego. Kaya siya ay salita at nagutos sa kanilang painitin ang horno ng makapito na higit kaysa dating pag-init. At kanyang inutusan ng ibang malakas na lalaki na nasa kanyang hukbo, nagapusin si Shadrach, Meshach at si Abednego. At sila ay ihagis sa mabangis na hukbong nagniningan. Magkagayoy ang mga lalaki ito'y dinalian na may mga suot, may tunika at may balaban. At may kanilang ibang mga kasuotan. At sila ay ihagis sa gitna ng mabangis na hukbong nagniningan. Sapagat ang utos ng hari ay madalian at ang hukbo ay totoong mainit, napatay ng liyab ng apoy ang mga lalaki doon na nagsibuhan sa Shadrach, kay Meshach at kay Abednego. At ang tatlong lalaki ito, si Shadrach, si Meshach at si Abednego, ay nagsibaksa na nagagapos sa gitna ng mabangis na hukbong nagniningan. Na magkagayoy si Nabucodonosor na hari ay nagtaka at tumindig na madali. Siya ay nagsalita at nagsabi sa kanilang mga kasambuli, di ba ba ang ating inihagis ay tatlong gapos na lalaki sa gitna ng apoy? Sila ay nagsasagot at nagsabi sa hari, totoo, hari! Siya ay sumagot at nagsabi, narito, aking nakikita ay apat na lalaki na hindi gapos na nagsisilakan sa gitna ng apoy. At siya ay palagpasok at ang anyo ng ikaapa ay kawakis ng isang anak ng mga Diyos. Na magkagayoy lumapit si Nabucodonosor sa bunganga ng mabangis na hukbong nagniningan. Siya ay nagsalita at nagsabi, Shadrach, Meshach, Abednego, kayo mga lingkod ng nataasang Diyos. Kayo ay magsilabas at magsipalito na magkagayoy si Shadrach, si Meshach at si Abednego ay nagsilabas mula sa gitna ng apoy. At ang mga satrapa, ang mga kinatawan, at ang mga gobernador, at ang mga kasangguni ng hari na nagkakaisa ay nakakita sa mga lalaki nito. Na ang apoy ay hindi tumalab sa kanilang mga katawan, ni ang mga buhokman ng kanilang mga ulo ay nasusod, ni ang kanilang mga masuot ay nabago, ni nag-apoy man sila. Si Nabucodonosor ay nagsalita at nagsabi, purihin ang Diyos ni Shadrach, ni Meshach at ni Abednego na nagsugo ang kanyang anghel at nagligtas sa kanyang mga lingkod, na nagsitiwala sa kanya at binago ang salita ng hari at binigay ang kanilang mga katawan upang sila hindi maglingkod ni sumamaman sa kanilang Diyos, liban sa kanilang sariling Diyos. Kaya nagpapasya ko na bawat bayan, bansa, wika na magsalita ng anumang kapalaluan laban sa Diyos ni Shadrach, ni Meshach at ni Abednego ay magpuputulin at ang kanilang mga bahay ay gagawing kubeta, sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligtas ng ganito para. Amen? Amen. Praise God. Palagpalan ng Panginoon. Hallelujah. Tingnan po natin ano po yung mga lesson sa mga tao ito ng Diyos na mga anak niya, mga nananampalataya sa Kanya na pwede natin i-apply sa ating buhay, sa ating kapanahunan. Mga kapatid, kagaya mo ni Joshua at ni Caleb, na sila po nung panahon yun ay inutusan upang mag-spy doon sa lupain ng Canaan. A land flowing with milk and honey. At nakita po nila na napakasagana ng lupain, di ba? Napakalalaki ng mga mansanas, mga ubas, lalaki ng buko ang ubas. Napakalaki, no? At napakasagana ng lupain.
para makubkob natin ang lupain at para tayo ay manirahan doon sa kasaganaan ng lupain. Sapagkat meron po mga giants sa dalanan, meron po mga higante. Kaya ang chismis na masamang balita ay kumalat sa buong kampo at sila po ay natakot, nagtakutan sila. At dahil sa kanilang takot, sila po ay nag-iiyak, sila ay tinuligsan nila si Moses at para magang sinasabi nila na wala ng pag-asa. Subalit si Joshua at si Caleb ay nag-report. At nasabi ng dalawa, kung ang Diyos ay manunugod sa atin, if the Lord delights in us, okay, nakita din nila na ang lupain ay meron po mga higante na nakatira. Pero meron po silang ibang espiritu at ibang pananaw. Meron po silang lubos na pananampalataya sa Panginoon. Kung paano po na nakita nila ng Diyos ay nagpaulan ng bread from heaven doon sa ilang. Nagpaulan ng tinapay doon sa ilang ang mga Israelita ay kumain. Kung paano po na ang mga pugo ay pinadala ng Diyos. Kung paano po nahati ang dagat ng pula. Nasaksihan po yun ni Moses. Nasaksihan po yun ng napakarami. Subalit ang parabagang sa negatibong balita, ang kanila pong pananampalataya ay nanghina sa Diyos at meron na lang pong dalawang naiwan na hindi po naniniwala na hindi nila nakakayanin ang pagsubok sa kanilang buhay. Si Joshua at si Caleb ay katulad po natin. Marahil minsan dumadating po tayo sa mga pagsubok. Marahil minsan meron po mga paparating na mga higante ng pagsubok sa ating buhay. Subalit, kinakailangan po natin manampalataya sa Panginoon. Kinakailangan po natin bitawan ang salita na punong-puno ng pananampalataya, ang positibong salita na punong-puno ng pananampalataya. Ang sabi ko ng salita ni Joshua at ni Caleb, only do not rebel against the Lord, neither fear the people of the land, for they are bread for us. Mga magulang at kapatid, marahil po may mga negatibo tayo narinig na parang babagsak sa ekonomiya at meron po mga pagsubok na mga higante na dumadating sa ating buhay. Pero wag po tayo matakot, tayo po ay patuloy na magtiwala, patuloy po tayo manampalataya sa Panginoon sa ating buhay ng Diyos. Iba po ang pananaw. Pare-pareho pong nakita ng 10 o ng 12. Yung pong 10 nakita nila yung malalaking higante. Pero iba po ang pananaw ni Joshua at ni Caleb. Ang sabi ko ni Joshua at ni Caleb, Numakita ko ni Joshua at ni Caleb yung mga higante. Iba ko ang kanilang nakita. Marahil ay nagutom sila. Marahil sila ay naglaway sa kanilang nakita. Dahil iba ko ang kanilang nakita. Sa halip na higante ang nakita nila. Ang nakita nila ay malalaking tinapay. Diba? Ang nakita nila at sila nag-report sa atin nila, malalaki nga sila. Pero sila ay monay lang sa atin. Kakainin natin sila. Hihiwain natin sila. Lalagyan natin ng butter. Lalagyan natin ng mantikilya. Lalagyan natin ng pantikoko. Lalagyan natin ng peanut butter. Kakainin natin sila. Dapat po ganun tayo manampalataya sa Panginoon. Ganun po tayo magtiwala sa Diyos. Kapag dumating po ang malalaking problema, sabihin natin, okay, malaking problema yan. Gahiganti yan. Pero Panginoon, alam ko dahil ikaw ay kasama namin, hindi ako natatakot. Ikaw na malaking problema ay tinapay ka lang sa amin. Kakainin kita ng buo. Amen? Hallelujah! Ganun po ang pananaw ng mga may pananampalataya sa Panginoon. May ibaw silang nakikita. Ang paningin po nila sa mga negatibong problema ay opportunity. Di ba? Ang tingin ng 10 ay talagang takot na takot sila. Siguro sila ay may mga kabak na malalaki at sila ay mga 8-footer. At sila naman ay maliliit, mga Jew, mga Israelita. At sabi nga nila, wala tayong laban sa kanila. Kaya lang,
Iba talaga ang tingin ni Joshua at ni Caleb. Nung makita nila, tinapay ito. Sila ay mga tinapay sa atin. Ang lalaki ng tinapay nito. Dadating tayo dito. Kung magpabi natin, ang lumpay ito, kakainin natin sila. Pagbibiyasahan natin sila. Praise God. Ganun nga po ang nangyari. Nakarating po sila sa promised land dahil po sa kanilang pagtitiwala, pananampalataya sa Panginoon. Meron po great destiny ahead of us. Amen? Natatanong po natin, marahil ang mabuting bagay na gustong gawin ng Diyos sa atin. Actually, bawat anak mo ng Diyos, ang sabi ng Bible, I wish above all things that you may prosper and be in good health, even as your soul prosper. Ang nais ng Diyos sa atin, siya ay pumunta rito upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya pagdating ho ng mga negatibong bagay, negatibong report sa ating buhay, huwag po tayong manghina, huwag po tayong mawala ng pananampalataya. Kagaya ho, Joshua at Caleb, tinapay lang sa atin ang problema o mga dadating pang problema, mga pagsubok sa ating buhay. Amen! Salamat natin, Panginoon. Hallelujah! Tingnan po natin ang buhay ni David. Ikaw, ako ba ay aso na ikaw ay lumalapit sa akin na may dala kang pamanpat at mga bato? Sabi ni Goliath, ipapakain kita sa mga ibon sa ipapawid at sa mga halimaw sa lupa. Ano sabi ni David? Ito ko yung faith-filled born ni David. Kaya ako niya natalo si Goliath. I come to you. You come to me with a sword and spear and a javelin. But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the wrath of Israel, whom you defile. At ang sabi ko niya, this day, the Lord will deliver you into my hand this day. Pasin po natin. Wala pa po, hindi pa dinideliver ng Lord sa kanya si Goliath, nakatayo pa si Goliath, naghahamon pa, matapang naman dirigma. Sinabi niya, ngayon, this day, sure na sure po siya. Yun po yung faith-filled words. Sabihin po natin, faith-filled words. Mga salita po na punong-puno ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang sabi niya, this day, sabi natin, this day, the Lord will deliver you into my hand. The Lord will deliver you into my hand. Praise God. Ano po sinabi ni David? And I will smite you in cut off your head. Puputulin ko ang iyong ulong Goliath this day. At ano mo nangyari? Dinagdagan pa ni David ng mga salita na punong-puno ng pananampalataya. And I will give the curse of the army of the Philistines this day to the birds of the air, and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Hallelujah. In all this assembly shall know that the Lord saves not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. Mga kapatid, pagdating po ng mga problema, ng mga pagsubok sa ating buhay, ng mga higante na dumarating sa ating buhay, higante ng pagsubok, opo sa sarili po nating lakas, wala po tayong kakayanan. Wala po tayong magagawa sa ating sarili. But praise God, ano sabi alam po ni David, ang prinsipyo, kapag siya po ay nagsalita ng may pananampalataya, nagtiwala ako sa Panginoon. Ang sabi niya, the battle is the Lord. Dahil ang Lord ay nasa atin, ang pangako ng Diyos sa atin, I will be with you always until the end. Ako isa sa inyong palagi, hanggang sa katapusan, ng sanlibutan. Kaya masabi din po natin, the battle is the Lord. Pag po merong labanan, pag po merong mga higante ng pagsubok na dumadating sa ating buhay, ang pakikipaglaban mo ay sa Panginoon. Kaya mo tayong pagtagumpayin ng Panginoon. Kaya ako, sinisigaw pa natin, we are more than conqueror. Sabihin po natin, I am more than conqueror. I am more than conqueror. Because greater is He, the Lord Jesus Christ, than He, Satan,
ni Meshach at ni Abednego. Noong panahon ngayon, sila po ay mga anak ng Diyos na nasa gitna ng Babylon. Ang sa pong Babylon ay, kasi sila po dinalabihan ng Babylon. Ang Babylon po ay buo na mga wala pumananampalataya. Sila po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga ginto na itinatayo ng hari. At ang utos mo ng hari sa kanyang kaharian, ang sino man na hindi sumamba at mag-worship sa kanyang ikinayo, na ribulto na malaki na golden image, golden idols. At sino man sa kanya ay hindi sumamba at magpatirpa ay ihahagis sa apoy na nagdiningas na kasing-init ng asin. Kasi 7 times na pinainit. At nabalitaan niya na itong kanyang mga gabinete. Kasi si Shadrach, si Meshach at si Abednego ay gabinete ni King Nebuchadnezzar, parang cabinet member sa palace ng ating Pangulo. At pwede naman sila mag-compromise. Kasi utos mo yun sa kaharian. Dahil sila nasa upan, pwede sila mag-kompromiso. Kumbaga sa ating pong panahon, pwede yung tayo mag-kompromiso. Hindi naman ako nakikita ng kapatiran. Hindi naman ako nakikita ng pastor, medyo malayo ako. No? Pero yung pong tatlo, hindi po sila nag-compromise. Kahit po ang kanilang buhay ay mabingit sa kamatayan, hindi po sila nag-compromise. Bigyan po sila ng isang pagkakataon ng hari ayon sa istorya, di ba? Ng ating binasa. At sabi ng hari, okay, bibigyan ko yun ng isang pagkakataon. Okay, ngayon, kapag narinig nyo ang tunog ng korneta, ng flauta, ng alpa, ng sambuko, ng salterio, at ng gaita, di ko natin alam kung itong mga instrumento ito, may sambuko pa, baka nyog yun. Ano kasi buko? Sambuko. Baka nyog na tinatampal-tampal. At saka kung ano, instrumento. Pag narinig nila yun, lahat ng buong Babylon, yun yung malakas. Sila ko ay magpapatil pa, titing sila sa malaking ribulto. Kasing laki yung marami ng Statue of Liberty sa Amerika at kasing taas ni Mrs. Robinson sa EDSA. Nakakatayo doon. Marami, gano'ng kalaki. At siya ay golden idols. At kinakailangan ko yung magpatira pa. At nakita ng hari, dahil sabi nila, ay hari, wala kaming, kahit i-contempt po kami, wala kaming masasabi o hari. Kahit parusahan mo kami, wala kaming masasabi sa iyo. Dahil iligtas kami ng aming Diyos. Diba? Kaya nagalit po ang hari at sila po ay ipinatapon sa init po ng pugo, di ba? Yung naghagis sa kanila, namatay sa tindi ng init. Di ba? Sa ating istorya kanina, sa tindi ng init, yung po naghagis sa kanila ay namatay. At sabi ng hari, gumuho ang sabi niya, mga satrapa, hindi ba ka ang inihagis natin ay tatlo? Si Meshach, si Shadrach, si Abednego. Pero bakit ngayon nakikita ko ay apat at sila'y lumalakad doon sa ibabaw ng apoy? Hallelujah. Amen? Mga kapatid, dumaan man ho ang mga apoy napakainit na pagsubok ng ating buhay kung hindi ko tayo magko-compromise sa Panginoon. Kasi ang sabi ni Shadrach, ni Meshach, ni Abednego, hari, iniligtas kami ng aming Diyos. Subalit, kung sakali man kami ihagis sa apoy at dinais ng Diyos, inulog ng Diyos na kami ay kuhanin ng Panginoon sa oras na yun, walang problema. Kasi ho, alam ni Shadrach, ni Meshach, ni Abednego na sa mabuhay at sa mamatay ang Panginoon ang kanilang kasama. Amen? Amen. Sa ibabaw man o sa apoy, kasama nila ang Panginoon. At tama, kasama nila ang Panginoon. Ang sabi ng hari, sino yun ang kasama nila? Para baga, anak ng Diyos. Actually, anak ng Diyos yun. Siya ang ating Panginoon na bumaba upang iligtas si Shadrach, Meshach at si Abednego. Mga kapatid, pagdating po natin sa mga apoy ng pagsubok, hindi po
tayo exempted sa mga apoy ng pagsubok na pwedeng dumating sa atin. At pagdating po ng apoy ng pagsubok na ito, huwag po tayo makikinag. Huwag po natin isusuko ang ating pananampalataya. At sasambahan tayo sa ibang Diyos, ni Kinayon, ni King Nebuchadnezzar. At kakalimutan mo natin ang Panginoon. At mawawalan tayo ng tiwala sa Panginoon. Ang Diyos ko nagsabi, hindi ko kayo iiwan, di pababayaan man. Alam mo, dumating ng itapon man ho tayo, padalin man ho tayo sa mga apoy ng pagsubok sa ating buhay. Alalahanin po natin si Meshach, si Shadrach, at si Abednego. Hindi mo nag-iba ang kanilang pananampalataya. Willing po sila na kahit mamatay. Alam-alam sa kanilang faith, alam-alam sa kanilang pananampalataya. Mga kapatid, kumusta ang ating pananampalataya? Dapat hindi mo nag-iiba, hindi nagbabago ang ating pananampalataya. Dumaan naman ho tayo sa mga pagsubok. Dumaan naman ho tayo sa napakahigpit, parang napaka-apoy na pangyayari sa buhay natin. Pwede ho tayong lumakad sa apoy ng buhay dahil kasama po natin ang anak ng Diyos, ang Panginoong Hesus, na nagsabi, hindi ko kayo iiwan, hindi pababayaan man. Amen! Pagpapayan ng Panginoon! Hallelujah! Praise God! Si Pedro ko sa bagong tipan, na lagi mo nating inaawit na kinausap ng Panginoon. Ang sabi ng Lord, Peter, do you love me more than this? Sabi ng Lord, sabi ni Peter sa kanya, you know that I love you. Dumaan din po si Peter sa pagsubok. Minsan po, nakita niya ang Panginoon na lumalakad sa dagat sa ibabaw ng tubig. At sabi ni Peter, Lord, pwede ba akong lumapit sa'yo? Gusto kong lumapit sa'yo ng malapit. Okay, sabi ni Lord, come Peter! At nakatingin si Peter sa Panginoon, nakatitig siya sa Panginoon. Ang kanyang mata ay nakafocus sa Panginoon, ang kanyang pananampalataya ay nakafocus sa Panginoon. At siya ho ay nagsimulang makakbang at lumakad si Peter sa tubig. Padalawang tao na nakalakad sa tubig. Ang una ay Panginoon, padalawa ay si Peter. Sino ang patatlo? Ang patatlo ay yung Jesus Christ lizard. Alam mo ba yun? Yung lizard na lumalakad sa tubig, na tawag doon ay Jesus Christ lizard. Kaya pala Jesus Christ lizard, kasi lumalakad siya sa tubig. Para po siyang bayawak, no? Na lumalakad po siya sa tubig. Mabilis po siya. Kasi yung paa niya, parang paa ng itik. Kaya bigla siyang tatawish ka. Bigla siyang gaganon. Lakad na siya sa tubig, no? Sa kabila, nakalakad po siya sa tubig. Kaya lang siguro kung malayo ng lalakadan, mga mula dito ng Amerika, dagat, baka lumubog din yun. Jesus Christ, lizard. No? Habang lumalakad po si Peter sa tubig, sa dagat, bigla po may mga unos. Tumingin siya sa unos. Natakot siya. At bigla siyang lumubog. Ang sabi niya sa Panginoon, Lord, help! Tulungan mo ako, Panginoon. Dahil sinigip siya ng Panginoon. Pagdating niya sa bangka, pinagalitan pa siya. Marahil ng ibang mga alagad. Ikaw talaga. Napakapasikat mo eh. Siguro sabi naman Peter, ako, nakalakad ko sa tubig, kayo, nung ginawa nyo dyan, hindi naman kayo lumakad, papunta sa Panginoon. No? At least nag-try si Peter. Yung ibang disciples, hindi sila nag-try. No? So sa buhay nito, minsan, gusto mo ba natin lumakad sa dagat ng pagsubok? Mga kapatid, habang nakatingin tayo sa Panginoon, hindi ko tayo lulubog. Subalit kapag tayo ay natakot sa buhay na ito, malilibig po tayo sa bitterness. Hindi ko natin maabot yung ating destiny. Sabi natin, I have a great destiny. Ahead of me. Again, malakas, my friend, I have a great destiny. Ahead of me. I am destined to reign. Amen. Malakas, Lord. Hallelujah. Praise God. Kaya po,
sabi ng Bible in Hebrews, I think, chapter 12, verse 2, looking unto Jesus, the finisher and perfecter of our faith. Tayo ay laging tumingin sa Panginoon na nagpapasakdal ng ating pananampalataya. Amen? Amen. God. Fixing our eyes fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Ipako daw natin ang ating mga mata sa Panginoon na siya nagpapasakdal ng ating pananampalataya. Kapag inihiwalay na po natin ang ating tingin sa Panginoon, magiging blurred ang lahat sa atin. Ilulubog po tayo ng pagsubok at hindi ko natin mararating ang ating destiny. But praise God, ini-encourage tayo ng Panginoon sa kanyang salita. I-focus mo natin ang ating mata sa Panginoon. Sabi niya, apart from me, you can do nothing. Subalit salamat sa Panginoon. Because of Christ, we can do all things. Amen. Sabihin ulit natin, I can do all things. I can do all things. Through Christ. Through Christ. Who gives me strength. Who gives me strength. Amen. Salamat sa Panginoon. Muli, sa pagkatapos po ng ating pagkasama-sama ngayong araw na ito, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon ng muling isok ang ating buhay sa Panginoon. Kasama po ang mga nanonood sa internet. Sabihin natin ng malakas, Panginoong Diyos,